Si Jericho Rosales, ang first choice mo talaga. Hindi, si TJ Trinidad yung nakatali na talaga dati pa. Oo, Tisoy. Kamukha niya si Quezon. Pero nag-back out si TJ kasi may trabaho na siya sa aviation at hindi niya pwedeng... ganun? Hindi niya pwedeng iwanan. Piloto. Hindi siya piloto, parang may minamanage siya na something. Mataas yung position niya doon. So, nag-usap naman kami, sabi niya, hindi pwede kasi may pamilya siya, kailangan niyang, alam mo yun. Tapos, medyo ansama nga ng loob niya kasi gusto talaga niyang gawin. Sabi ko, ako ngayon naiinggit sa'yo kasi ang laki ng pera sa trabaho mo. Hawig niya nga si Kim. Hawig. Pero, ayun, so tatanggap naman namin agad. Tapos, automatic eh. Pag back-out niya, bigla ko lang naisip, si Jericho. Siya na. Kasi, yung pagkakasulat namin ng script at pagka-characterize namin kay Quezon, kailangan ko ng high energy na person. With TJ, iba yung magiging atake niya and I think mapupull off niya yan. Pero, Mas niya yung energy niyan. Oo, pero I think kaya niya. Kasi napanood ko siya sa mga ibang pelikula na high energy din siya. So I think masusurprise tayong lahat sana kung si TJ yan. Pero nung wala na si TJ, si Eko agad yung lumitaw sa utak ko kasi yung energy ni Eko, yun na yun eh, nasa page ng script eh. May angas. May angas, tsaka yung ano, Performer, di ba? risk taker siya eh. So pag binigay mo sa kanya yung eksena, ang dami niyang pwedeng gawin na nakakagulat eh. Tumanggi ba noong una? Hindi, pag tinawagan ko siya, tapos sabi ko, gusto mo bang maging Manuel Quezon? Nag-yes agad siya. Sabi ko, teka, basahin mo muna yung script. Baka di mo gusto. Yun. Tapos, yun na, go na agad. May, tinabi niya yung mga ibang project niya. Ngayon ko lang naisip, yung punyeta na naging trademark ng General Luna, mas pasok kay Quezon yun eh. Palamara si Quezon. So, medyo matiga na kami rated R sa dahil kakamura yun. Napakita rin dito na si Quezon ay naging katipunero. Briefly.